ang pag-utilize ni Prince Zhangli sa Siyu family para magkaroon ng advantage sa ginaganap na succession war. Ang pag-reveal ng mga kasamahan ng underboss ng Siyu na si Henry na parehong mga Nen user. Ang magiging laban nila sa Tier 3 na kung saan yun nga ang pugad ng Hailey at ang pagpapakita nila ng overwhelming strength kontra sa mga kalaban na yun. So from here on out, it will be an all-out war na sa gitna ng Siyu at ng Hailey family sa mismong teritoryo ng Hailey na ang Tier 4. Pero bago ang lahat, huwag niyo muna kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button guys para ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Clash Part 1. Dahil as I've told you guys, dito na magsisimula ang action at ang mga labanan pero hindi matatapos sa chapter na ito. Tulad ng nakita natin sa previous chapter, ang isa sa mga bodyguard nitong si Benjamin na si Coven Toba na binabantayan ngayon ng Third Prince ay tinitingnan at ina-analyze ng mabuti ang coin na napulot niya na nanggaling nga sa Nen Beast ni Prince Zhangli. At first, hindi talaga alam nitong si Coven Toba kung anong nangyayari, kung bakit ang number 1 daw na nakalagay doon na numero ay biglang tumaas papunta sa number 10. Iniisip niya na baka nagkaroon daw ng swapping or may nagpalit ng coin na nasa bulsa niya kapalit ng isang normal na coin lamang. Pero ayon dito kay Coven Toba, merong amount ng Nen ang coin na hawak-hawak niya ngayon, kaya naman for sure it is a Nen ability daw ng Nen Beast nitong si Prince Zhangli. However, hindi niya alam kung paano ito nag-work. Ano daw ba ang meaning ng mga number na nandito? Anong epekto nito? Bakit ito nagbabago? Or dapat ba itong exchange for something para makuha ang kapalit na worthy ng numbers na nandito? Dahil kung ang mismong Nen user nga, ang mismong host ng Nen Beast ay hindi alam kung paano ito nag-work, hindi na nakakapagtaka kung hindi din alam nitong si Coven Toba kung paano ito gagamitin. Pero habang tinititigan niya ang Nen Beast ni Zhangli, naisip niya na there is only one obvious na paraan para gamitin ito. At yun ay ang bibig ng Nen Beast. Dahil para nga itong alkansya, para itong slot ng coin at alam naman natin guys that there is no other way na may isip nilang paraan para gamitin ang mga baryang na ibibigay nito not unless ilagay ito at ipasok sa bibig ng Nen Beast. Pero hindi niya pwedeng gawin dahil makikita at mahuhuli siya ng iba pang mga individuals, especially ang kababalik na nag-aaral lang din na na-awaken na nitong si Kurapika. Makikita siya nito kung anong gagawin niya at ang pagsubo niya sa Nen Beast. Dahil nabanggit naman natin guys sa previous chapter na nakikita na nga ng bodyguard na yun ni Zhangli ang kanyang sariling Nen Beast. Nang dahil dito, since wala nang ibang makukunan ng impormasyon si Coven Toba, kinausap niya ang kababalik lang na bodyguard na marunong nang gumamit ng Nen. Sinabi niya na pwede daw ba niyang i-check ang hawak-hawak o ang ibinigay sa kanyang coin ni Zhangli. And upon checking, na-figure out at na-confirm nitong si Coven Toba na kapareho ito ng coin na napulot niya the other day. The only difference is that hindi pa tumataas ang number nito. Kaya naman for now ay oobserbahan din muna niya kung anong mangyayari sa coin ng bodyguard na ito. Habang itong si Zhangli naman, meron ding tumatakbo sa kanyang isip na araw-araw daw ay nagbibigay ng panibagong coin ang kanyang Nen Beast. Pero alam naman niya na walang kwenta kung sasarilihin at ikikip niya yon. Kaya naman naisip niya na dapat niyong ibigay sa ibang individuals. Ayon din dito kay Zhangli na para bang kapag na-take advantage niya ang pagkakataong ito, kapag nanalo na siya at siya na ang king ng Kakin Empire, pwede niyang ipamigay at ipamahagi ang mga coin na ito sa kanyang mga townspeople, sa lahat ng mga residente ng Kakin Empire. Pero knowing kung gaano kababa ang rate ng pag-create ng coin ng kanyang Nen Beast, hindi magiging sapat para gawin nilang currency. So most likely, it would serve like a honorary medal na para bang ibibigay niya ito as kabayaran or as an acknowledgement sa mga achievements ng kanyang mga personnel. Pero may isang problema dito guys. Kung totoo daw na ito ay ang nagagawa ng kanyang Nen Beast, then it only means na ito ay isang Nen ability. Ano ang magagawa nito? Anong extraordinary power na maipoprovide ng mga baryang to? But as of now, hindi pa rin niya yun alam at wala siyang way para malaman at ma-figure out kung anong maibibigay sa kanilang kakayahan nito. Na dahilan kung bakit naisip nitong si Zhangli na talagang nag-take at nag-manifest ang kanyang characteristics sa Nen Beast niya na ito na mas iniisip niya pa ang hinaharap kaysa sa present. Tulad na lamang ng kung paano niya ino-overthink ang mga magiging problema once na siya na ang king. Kahit na hindi pa nga siya nananalo sa succession war, na inihahalin tulad naman niya sa kanyang Nen Beast na nagke-create na daw ng mga barya ng mga currency na mapapakinabangan nila kapag naging hari na siya kahit na hindi pa nga siya nananalo. Pero surely, once na siya na daw ang hari ng Kakin Empire,
magagawa niya ng paraan para ma-utilize ang mga barena ito at malalaman din niya kung ano ang Nen ability na maipoprovide ng mga coins. But for now, hindi daw siya pwedeng nakaupo lang at walang ginagawa. Kung gusto niya talagang manalo, kailangan niyang gumawa ng aksyon. Kaya naman naisip nitong si Zhang Li na hindi lamang niya gagamitin ang light side kung hindi ang dark side din ng Kakin Empire. Meaning gagamitin daw niya ang underworld. Na alam naman natin guys, ang kahulugan, gagamitin niya ang mafia family na ino-oversee niya. At yun ay walang iba kung hindi ang CU. Agad namang lumabas itong si Zhang Li kasama ang kanyang mga personal bodyguard at itong si Koventoba para puntahan nga ang boss ng CU family. Napakarami ng royal guards na nagbabantay ngayon sa passageway, knowing na napakarami nga ng kaguluhan na nangyayari sa gitna ng mga prinsipe. Dito ay tinanong itong si Zhang Li kung saan daw siya pupunta ngayon. Na sinagot ni Zhang Li na pupuntahan niya ang boss ng CU family. Kaya naman in-escort siya ng mga royal troops na ito at hindi nagtagal nakarating na sila sa residence ni Onyor Longbao. Of course, pagdating sa puntong ito, wala nang ibang pwedeng pumasok kung hindi si Zhang Li na lamang. Dahil ito ay ang pagbibigay respeto na kahit na prinsipe sila, kailangan pa rin nilang irespeto ang boss ng mga mafia family na dahilan kung bakit inireport naman ni Koventoba na makikipag-meet daw ngayon ang third prince na si Zhang Li sa boss ng CU family na si Onyor Longbao. At sa loob naman guys, napaka-casual lang ng meeting ng dalawang ito na para bang magkakilala talaga sila habang sinasabi ni Zhang Li kay Onyor na long time no see. At tinanong din niya itong si Onyor kung kumusta daw ba siya, anong nararamdaman niya. Na sinagot naman nitong si Onyor na wala naman daw siyang kahit na anong komplikasyon sa kanyang health. Ang pinaka-problema lang niya ngayon ay ang kanyang diet. Pero wala daw siyang pakialam. Kahit pinipigilan siya ng doktor sa pagkain niya ng napakaraming pagkain, wala siyang magagawa. Yun ang gusto niyang gawin at hindi siya mapipigilan ng kahit na sino. Ayon din dito kay Zhang Li, pumunta siya dito dahil kailangan niyang makasagap ng impormasyon. I-share niya kung ano nangyayari sa labas ang tungkol sa nangyayaring succession battle na as of now, 3 na daw sa kanyang mga kapatid ang namatay ng dahil sa battle na yon. Habang sinasagot naman siya nitong si Onyor na way past daw sa nakaraang henerasyon ang kanyang tatay na itong si King Nasubi ang nagwagi at ang natirang survivor sa ginanap na succession war. Hence the reason kung bakit siya nga ang tinaguri ang hari ngayon. Nang dahil dito na itanong naman ni Zhang Li kay Onyor na kung ganun, since may alam siya sa mga nangyaring laban sa previous succession war, may ideya daw ba ito tungkol sa mga Nen Beast? Na sinagot naman ni Onyor na actually wala. Wala talagang kahit na konti and slightest idea itong si Onyor tungkol sa mga Nen Beast dahil nga hindi sila binibigyan ng impormasyon tungkol sa mga importanteng bagay na yon. Knowing na hindi nga sila literal at legit na mga anak at hindi nga sila kino-consider na mga kandidato sa succession war. Pero nag-follow up question naman itong si Zhang Li habang tinatanong si Onyor kung ganun, then how about Nen naman? Kung ano daw ba ang alam ni Onyor tungkol sa Nen abilities? Na sinagot ni Onyor na wala din siyang alam, hindi pa rin niya alam ang tungkol sa bagay na yon. Pero ang iilan sa mga miyembro ng CU family ay may binabanggit daw na tungkol sa mga supernatural abilities. Kaya naman aalamin niya tungkol doon, sasagap siya ng impormasyon at i-relay niya kay Zhang Li para mapakinabangan ng prinsipe. Pero ayon din dito kay Onyor, may mga binabanggit daw ang karamihan sa mga nakakabatang mga miyembro na kailangan daw nilang mag-intay ng sapat na oras at automatically dadating sa kanila ang hinahangad nilang ability. Na honestly, hindi naman alam ni Onyor kung ano, kaya lilinawin niya muna bago niya i-deliver ang information dito kay Zhang Li. Na tinanong naman ni Zhang Li, nag-aano daw katagal bago niya makuha ang impormasyon na yon. Na sinagot ni Onyor na hindi niya sigurado at baka medyo matagalan pa nga daw nang dahil sa may nangyayaring ang komosyon, may nangyayaring napakaraming pagpatay na meron ng napakaraming casualties as of now sa lower tiers na naidulot ng walang iba kung hindi ang pinakamagulong family ngayon na ang Healy family. Kaya for now ay in-advise nitong si Onyor kay Zhang Li na maging patient lamang daw ito. Habang itong si Zhang Li naman, bumalik na sa kanyang residence at palabas na ng residence ni Onyor habang iniisip sa loob ng kanyang utak na I'm counting on you, Father. Now this might incur misunderstanding sa inyo guys. Kung meron sa inyong nagbabasa ng Hunter x Hunter or napanood nyo ito sa ibang channel na nagre-review din, hindi ito nangangahulugan na ang tatay nitong si Zhang Li ay itong si Onyor. Dahil unang-una sa lahat, hindi mako-consider na isang legitimate na anak ni King Nasubi itong si Prince Zhang Li kung hindi siya anak nito. Meaning hindi siya papayagan at hindi siya makakapasok sa qualifications ng Earnseed Ritual. Pangalawa,
since nanghihingi nga ng advice at ng impormasyon itong si Zhang Li tungkol sa previous na naganap na succession war para makatulong sa ginaganap na current succession war na kinabibilangan niya ngayon. It might be na ang sinasabi niyang I'm counting on you father ay dahil sa inaasahan niyang maganda ang estratehiya na ginamit ni King Nasobi at gagamitin din niya yun para magwagi sa ginaganap na succession war. But of course guys, it could be the other way around, pero magaganap lamang yun at magiging posible lamang yun kung may flow ang Earn Seed Ritual. Sa pag-alis nitong si Zhang Li sa loob ng residence ni Onyor, tinawagan naman agad ni Onyor ang kanyang underboss na itong si Henry, na kung saan nagpalitan sila ng impormasyon. Ang unang naging reaksyon nitong si Henry, gulat na gulat siya dahil dito ay natuklasan nga nila na ang dahilan ng mga pagpatay ay ang mga alagad at ang mga miyembro ng Haley family. Nabanggit nitong si Henry na nababaliw na daw yata ang bagong boss ng Haley. Bakit niya uutusan ng kanyang mga miyembro ng family na pumatay ng pumatay nang hindi naman nila alam ang dahilan? Ano bang mapapala nila? Pero dito din ay nai-ask naman nitong si Onyor na hindi daw ba talaga kalaban ang spiders. Makukumpirma daw ba yun nitong si Henry? Hindi daw ba ang pakailan ng spiders ay mapuntahan ang kanilang hideout at para malikom nga ang kanilang mga treasures? But regardless of that guys, ang pinaka-priority daw ayon dito kay Henry ay ang durugin at ubusin ang lahat ng mga miyembro ng Haley family. Nabanggit din dito nitong si Onyor na hanapin na daw talaga nitong si Henry itong si Hisoka dahil alam nila na si Hisoka nga ang target ng spiders at alam nila na napakalaking threat ng spiders. Hindi nila yung kakayanin at hindi sila makakatakas ng hindi nagsasakripisyo ng napakarami. Kaya naman mamanipulahin nila ang spiders sa pamamagitan ng paggamit kay Hisoka. Ayon din dito kay Onyor, sinigurado daw ba ni Henry na wala talaga sa tier 4 o sa kanilang turf o sa kanilang mismong teritoryo itong si Hisoka. Na sinagot ni Henry na of course, hindi sila magkakamali. Hindi papalpak ang ginawa nilang pagsuyod sa tier 4. Wala talaga doon si Hisoka. And then, yun ang dahilan kung bakit sinabi naman itong si Onyor na kung wala talaga doon si Hisoka, hayaan na nila ang spiders na makaakyat sa tier 4. At doon na sila maghanap kay Hisoka, knowing na wala naman talaga doon ang target nila. Habang itong sila Henry naman ay magpo-proceed na sa upper floors papunta sa tier 3 para hanapin naman si Hisoka sa tier na yon. Makikita natin dito guys na napaka-wary, napaka-alam nitong si Onyor at ni Henry na hindi lang talaga si Hisoka ang pakay ng spiders. Kahit na magawa na nilang patayin si Hisoka, magsisilbing kalaban at magsisilbing threat pa rin ang spiders para sa kanila. Na dahilan kung bakit ang binabalak gawin dito ni Henry at ni Onyor ay ang gamitin din itong si Hisoka para hindi magawa at hindi makamit agad ng spiders ang kanilang goal at gamit si Hisoka ay imamanipulate nila ang magiging mga movement ng spiders. Pero hindi lang yun guys, may idinagdag pang order itong si Onyor kay Henry. Habang sinusuyod at habang hinahanap daw nitong sila Henry si Hisoka sa tier 3, hanapin din niya si Morena Prudo at patayin niya yun. Now that was a different order kumpara sa ginawang order sa Char family. Alam natin guys na nagkakaroon pa sila ng napakatindig brainstorming doon. Pero pagdating sa CU, buo na ang loob nitong si Onyor na patayin ang boss ng Haley para maiwasan na nga din ang napakatinding kaguluhan na kinokos nito. Matapos ang ibinigay na order ng kanilang boss, agad namang bumalik itong si Henry sa kanilang hideout para tawagin ang dalawa pa niyang mga kasamahan na itong si Lynch at si Zakuro. Ang dalawang ito ay ang dalawang binabanggit ko kanina guys na alam kong magugulat kayo mamaya kung anong mga kaya nilang gawin. Agad namang tinanong ng dalawa kung magkakaroon daw ba ng pagbabago sa ginagawa nilang misyon na in-explain naman agad ni Henry na magpo-proceed na nga sila sa tier 3 sa lugar at sa teritoryo ng Haley. Doon ay hahanapin nila hindi lang si Hisoka, kung hindi papatayin din nila ang boss ng Haley family na si Morena. Walang kahit na anong senyales ng kaba at ng pagkanervyos dito kay Henry at sa kanyang dalawang kasamahan. As if alam nila kung anong dapat nilang gawin. As if confident talaga sila na magagawa nilang misyon na ibinigay ni Onyor. Pero hindi nagtagal guys, dumaan na nga sila sa passages na binabantayan ng mga Royal Army para makaakyat na sila sa upper tier, sa tier 3. At dito nga ibinigyan pa sila ng order or most likely sabihin na lamang natin guys na request na dapat daw ay gawa na ng paraan nitong sila Henry ang nangyayaring gulo sa itaas para matigil ng kaguluhan. Dahil even the royal troops, hindi nila kayang i-handle ang napakatinding casualties na naidudulot ng mga pagpatay. Dito din ay agad silang nagsimula sa isang dulo
on the other end ng Black Whale or on the other end ng Tier 3 para hanapin at suyudin talaga ang bawat sulok ng Tier 3 na to. Pero dito din ay nagtataka itong si Zakuro habang sinasabing paano niya gagamitin ang ability niya. Ayaw nga daw niyang gamitin ang ability niya, saan niya ito gagamitin nang walang nakakapansin at hindi nagkokos ng kahit na anong komosyon. Pero kung papansinin natin guys, habang naglalakad sa gitna ng cafeteria ang tatlong mga miyembro ito ng CU family, may nakapansin sa kanila na dalawang individuals. Ang lalaking ito na nakaputing long sleeves at ang isang babae, habang sinasabi ng lalaki na nakarating na daw ang CU sa Tier 3 at gusto niyang i-report ng babaeng ito sa kanilang boss ang tungkol sa pag-arrive nilang ito. Agad namang sumunod ang babae, pero napakatindi talaga guys ng senses ng underboss ng CU family. Naramdaman agad nitong si Henry na may nakapansin sa kanila na tinititigan daw sila ng dalawang individuals na nasa kaliwa nila. Kaya inutusan agad nitong si Henry itong si Zakuro at si Lynch na gawa ng paraan ng bagay na yon. Na-interrogate agad nila ang dalawang individuals na may kahina-hinalang mga galaw na napaka-chill at napaka-confident namang nilapitan ni Lynch at ni Zakuro. Tinanong nila ang lalaki na meron daw silang mga questions na sinagot ng lalaki habang kumakain na bago ang lahat, gawan muna nila ng paraan ang isa pang individual na may galit sa kanila sa likod. At sa paglingon nga nitong si Zakuro, bigla na lamang hiniwa ng lalaking itong kanyang leeg gamit ang isang sandata, gamit ang isang napakaliit na dagger knife. Agad na nagulat itong si Zakuro, hinarangan niya ang kanyang leeg pero it was far too late. Natamaan na ng blade ang kanyang leeg at nahati at nahiwa na ito. Gulat na gulat maging itong si Lynch, subalit walang magagawa itong si Lynch dahil inatake din siya agad ng lalaki. Sinipa siya nito ng ubod ng lakas na dahilan kung bakit napatilapon siya papalayo. Ang lahat ng mga kumakain sa cafeteria nagulat at nagulantang sa pangyayari kaya nagkaroon agad ng kaguluhan habang ang dalawa naman na miyembro ng Haley family ay parabang tuwang-tuwa at hindi man lamang kinakabahan sa mga ginawa nila. Ito namang si Henry, sinundan pala niya ang babae na inutusan ng lalaki na mag-report na kay Morena habang tinatanong itong si Henry ng babae na hindi daw ba siya babalik. Hindi daw ba niya tutulungan ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kasamahan dahil kung hindi siya babalik at this moment, ikamamatay ng dalawang yun ang pagkakamali niya. Na sinagot naman ni Henry na as of now, wala siyang pakialam sa dalawang yun at ang dapat daw problemahin ng babaeng ito ay ang kanyang sariling kapakanan. Habang sinasabi nitong si Henry sa babae na kung dadalhin daw siya ng babaeng ito sa location or sa hideout nila Morena, hindi niya ito papatayin. Na dahilan kung bakit pinagtawanan siya ng babae habang palabas ng cafeteria at sinabi niya dito na hindi daw papansinin ng lahat ng Royal Guard ang lahat ng yayaring komosyon sa loob ng 5 minuto. But beyond that time, papansinin nila yon at gagawa na sila ng action. Meaning ang nangyayaring gulo, ang nangyayaring pagtangkang pagpatay ng mga miyembro ng Haley family sa mga kasamahan nitong si Henry ay hindi magiging big deal not unless lumampas sila ng 5 minuto. Pero kung papalag at sasaktan daw nitong sila Henry ang mga civilians na yon, magkakaroon ng malaking gulo. Dahil kahit na miyembro sila ng mafia at kahit nakadikit talaga nila ang Royal Army, still there is a law pala. May batas na bawal saktan maging ng mga Royal Guards na ito at ng mafia family ang mga civilians na dahilan kung bakit hindi sila makakapalag. Wala silang magagawa kung hindi ang bumalik na lamang sa Tier 4. Dito na na-realize nitong si Henry na may ginawang pakana na naman si Morena Prudo. Sumira na naman ito ng isa sa mga batas, ng isa sa mga unwritten law sa loob ng Mafia family. Dahil ang mga miyembro pala ng Mafia family ni Morena na ang Haley ay hindi naka-register sa list ng mga Mafia family members. Meaning, kino-consider sila ng mga citizens. Kino-consider sila ng mga civilians na dahilan kung bakit napoprotektahan sila ng batas na magbibigay ng rights para sa civilians at hindi sila pwedeng saktan ng ibang mga miyembro ng Mafia family. Pero hindi dito nag-back out itong si Henry guys. Sinabihan pa niya ang babaeng ito na sabihin daw niya kay Morena na it is on. Hindi sila urong. Kakasa sila sa laban na to. Habang ang babae naman walang pakialam kay Henry guys, tinatawanan pa rin siya habang nagwe-wave pa na para bang nagbabay-bye na siya kay Henry. Ito namang mga kasamahan ni Henry, itong si Lynch at itong si Zakuro, pinagtatawanan din ng mga miyembro ng Haley na bumagbog sa kanila. Tinanong dito ng lalaking naka-long sleeves itong si Lynch na ngayon mababalik na daw ang sitwasyon. Siya ang magtatanong kay Lynch at itong si Lynch naman ang kailangang sumagot. Pero sinagot siya ni Lynch habang sinasabi na hindi daw ba niya tutulungan ang kanyang kaibigan. Sa paglingon ng lalaki, nagulat na lamang siya nang makita niya na ang sugat na ginawa ng isa sa kanyang mga kasamahan kay Zakuro
ay hindi nagdulot ng disadvantage para kay Zakuro, but instead, na-activate palalo ang kanyang Nen ability. Gamit ang mga dugo na lumabas mula sa leeg na nasugat dito kay Zakuro, ay nakokontrol niya ang kanyang dugo. Ginamit niya ito ng parabang mga strings at binalot niya ang katawan ng taong humiwa sa kanyang leeg. Napaka-chill ni Zakuro guys. Wala siyang kahit anong movement. Tinititigan niya lamang ng napakakalmado ang lalaking humiwa sa leeg niya habang itinataas ito ng ubod ng taas at ibinabagsak ng ubod ng lakas. Nang dahil dito, nawala ng malay at nakatulog ang kanyang target. Na agad namang sinabi pa nga dito ni Zakuro na nagpapasalamat pa siya sa lalaki dahil kung hindi daw hiniwa ng lalaki ang leeg niya, hindi niya alam kung magagawa niya yon dahil takot pala siyang masaktan at takot itong si Zakuro sa violence na dahilan kung bakit kanina nga guys ay nabanggit niya na ayaw daw niyang gamitin ang kanyang Nen ability at dito na na-reveal ang ability ni Zakuro guys. Ito ay tinatawag na Bloody Mary. Sa pamamagitan ng Nen ability ni Zakuro ay magagawa niyang makontrol ang dugo na dumadaloy sa katawan niya. But there is a limitation guys. Tulad ng sabi ko, dumadaloy dapat sa katawan niya. Na dahilan kung bakit meron nga siyang dalang dextrose na may dugo dahil hindi niya makokontrol ang dugo na nasa labas. Kailangang dumaan muna yon sa kanyang katawan para makonsider at makapasok yon sa requirement na kanyang Nen ability. At syempre sa tingin ko din guys at sa tingin ko namang alam nyo din ang dahilan kung bakit may dala-dala siyang mga extra na mga pack ng dugo ay dahil sa kapag gumamit siya ng excessive and significant amount ng dugo ay pwedeng mag-cause yun ng napakatinding disadvantage pagdating sa kanyang physical capabilities kaya pwede pa nga niyang ikamatay. Pero since may dala-dala nga siyang mga extra, habang lumalabas ang ibang dugo sa katawan niya, in the very least may papalit naman doon ang nadadaloy sa loob ng kanyang katawan. Nang dahil dito gulat na gulat ang lalaking naka long sleeves pero hindi dito nagtatapos ang laban guys. Babawi naman ngayon itong si Lynch. Agad siyang bumangon at tinanong ang lalaki kung miyembro daw ba siya ng Haley family. Of course guys, hindi sasagot ang lalaking ito under any circumstances. Pero finalo upan agad ng isa pang tanong nitong si Lynch ang tanong na ginawa niya habang tinatanong kung ilan daw ang mga miyembro ng Haley family. Matapos ang tanong na yon ay sinuntok niya agad ang lalaki na dahilan kung bakit may lumabas na sagot kahit pa ayaw nitong sumagot. Lumabas ang boses ng lalaki mula sa impact ng ginawang suntok nitong si Lynch na nagsasabing there are 23 members daw na dahilan kung bakit gulat na gulat ang lalaki habang iniisip niya na hindi naman talaga siya sasagot saan daw nanggaling ang boses. Pero kung papansinin natin guys ang panel, nanggagaling ang boses sa direksyon ng impact ng ginawang suntok nitong si Lynch. Hindi lang yun, pinagpatuloy pa ni Lynch ang pagtatanong sa lalaki habang tinatanong kung ilan daw ang may abilities at ano daw ang mga abilities na yun. Pinagtatadtad ulit ng mga suntok nitong si Lynch ang lalaki pero lumabas ang katotohanan na ang alam talaga ng lalaki ay walang kahit na anong significance. Hindi niya alam kung anong ability nila, hindi niya alam kung ano ang iba pang mga levels ng mga kasamahan niya. Pero ayon sa lalaking ito, ayon sa boses na nanggaling sa kanya gamit ang ability ni Lynch, once na ma-reach nila ang level 21 ay magkakaroon na sila ng kanilang sariling abilities. But sadly, dahil hindi pa nga marunong gumamit ng Nen ang lalaking ito, napakatindi ng damage na tatamo niya sa ginawang mga atake nitong si Lynch. Dahil din sa naging unconscious na siya, hindi na daw may pagpapatuloy pa nitong si Lynch ang ginagawa niyang mga tanong sa lalaki. At dito din guys na i-reveal kung ano naman ang ability nitong si Lynch. Ito ay tinatawag na body and soul. Sa pamamagitan ng pagtatanong ni Lynch at pag-atake sa kanyang target, lalabas ang inner voice ng kanyang target. Isang ability na perfect sa interrogation. Isang ability na perfect para makuha ang impormasyon sa mga kalaban na may alam na. For me lang guys, this is a very significant ability. Mapapakinabangan ito under any circumstance, especially sa mga pagkakataon na wala silang kahit nakaalam-alam na kahit ano sa mga pangyayari. Pero hindi nagtagal lumapit na ang mga miyembro ng Royal Troops dito sa tatlong to habang sinasabi na tumigil na daw sila sa ginagawa nilang kaguluhan. Ang mga binugbog daw nila ay mga civilians lamang. Nabanggit din dito nitong si Henry na kailangan na nilang bumalik, kailangan na nilang bumaba sa Tier 4 dahil magkakaroon daw ng kaguluhan. Magiging komplikado ang mga bagay-bagay. Ayon sa miyembro ng Royal Troop, alam nila na napaka-excessive ng ginawang pambubugbog nitong si Lynch at nitong si Zakuro. Pero kahit na ganun, nakita din naman daw nila na it was an act of self-defense. Kaya for now, bibigyan lamang nila ng warning ang tatlong ito. Kung babalik na sila sa Tier 4, hindi magkakaroon ng gulo. Pero kapag nakita ulit nila ang muka ni Lynch, ni Zakuro at nitong si Henry, ay aarestuhin nila ito.
Nang dahil dito, binulag sila ni Henry sa pamamagitan ng pera habang sinasabi na babayaran niya ang ginawa nilang kaguluhan at babalik na daw sila sa Tier 4. Habang pinapangako ni Henry na hindi na daw sila babalik pa sa Tier 3. Habang naglalakad pabalik si Henry, si Lynch at si Zakuro, nag-uusap silang tatlo habang tinatanong nitong si Lynch na ganun lang daw ba yun kasimple. Nagsisimula pa lamang magpainit itong si Lynch at babalik na sila agad. Na sinagot naman ni Henry na there was no other choice. Pinagpalagay at ipinalabas daw ng Haley family na mga miyembro sila ng civilians para ma-take advantage ang batas na nagpoprotekta sa mga civilians. Pero naisip naman dito guys ni Zakuro na kung ganun, pwede sana nilang gamitin ang dalawang mga miyembro ng Haley na binugbog nila para ibigay ang list ng mga pangalan ng miyembro ng Haley at gawing official na mga miyembro sila ng Mafia family. Therefore, magiging okay na makipagpatayan at makipagbugbugan sila doon. Pero ayon dito kay Henry, wag daw silang magmadali. Hindi pa tapos ang laban. At makikita natin guys na tuwang-tuwa ang dalawang miyembro ng Royal Army na nakatanggap nga ng pera mula kay Henry habang sinasabi na nakatayo lamang daw sila at nagmamasid-masid pero nakakakuha sila ng tip mula sa tatlong mafia families, meaning binigyan sila at inabutan sila ng Char at lalong-lalo na ng Haley. At ngayong matapos nga ang komosyon, nakatanggap din sila ng pera mula kay Henry kaya tuwang-tuwa ang dalawa. Pero nagulat na lamang sila nang makita nila na ang dulo ng barrel ng mga baril na hawak nila ay naging mga ahas. For someone na hindi alam ang paggamit ng Nen at hindi alam kung paano nagtitake place ang ganitong mga supernatural events, of course, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Na-shock ang dalawang ito. Hanggang sa dumating na ang dalawang ulo ng ahas ay pumutok at nag-release ng baril na para bang isang literal na baril din na nagwasak at dumurog sa ulo ng dalawang miyembrong ito ng Royal Army. Dito ay may kita natin guys na ito ay kagagawan pala ni Henry at dito na din na-reveal kung anong kanyang ability. Ito ay tinatawag na biohazard. Sa pamamagitan ng ability ni Henry, ang mga bagay na mahahawakan niya ay pwede niyang i-transform into an animal, into whatever kind of animal or hayop na gustuhin niya. Sa pamamagitan nun, ang parte ng machinery or weapon na yun na itinransform niya into an animal ay under his complete control na. Pero hindi mawawalang original na use nito, ang original na function and purpose nito. Na dahilan guys kung bakit nakita natin kanina lang na kahit naging ahas na nga ang dulo ng barrel ng mga hawak nilang mga baril ay nagawa pa rin itong pumutok ng para bang isang tunay na baril. Napakatindi at napakadayang ability. Habang tumatawa at nakangiti itong si Henry ay sinabi niya kay Lynch at kay Zakuro na let's go. Meaning hindi sila talaga babalik at bababa sa Tier 4. Pagpapatuloy nila ang pagsuyod at ang paghanap ni Hisoka at ang pagbatay sa boss ng Haley family na si Morena Prudo. However guys, this is where the chapter ends at kailangan na nating antayin ang susunod na video para sa susunod na chapter. Siguraduhin nyo nang nakaiwan na kayo ng like, ng subscribe at i-ring nyo na din ang bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na chapter. Also, we have an official Facebook page, kaya i-like at i-follow nyo na ang Facebook page na yon para hindi kayo mahuhuli sa bawat announcement tungkol sa ating channel at sa Hunter x Hunter series. Syempre, shoutouts guys sa napakasolid ng mga supporters natin from the previous video. It is the updated vid and I will see you guys on the next one.